Ken Robinson states that schools are still organized like which system? Answer any point? Letter I, di ko na po. Factory system. Ano siya? Nakapay-batch. Palimutan na natin. Palimutan resulta. Tingnan pa. Or, di ba, pag ginakalit na to, na-joy batch na na ay, like that, mahirap lang ang mga lalaki. And next question, what does Sir Ken Robinson suggest is the main purpose of traditional education system? Purpose. Traditional. Anyone? Letter. Correct. To prepare students for industrial work. So kadalasan nung maduog na ko na kailangan sa Philippines, we are trained na paspilado ka, ay manalbaho ka. Unlike sa ibang bansa, especially China, kung naka-involve sa mga bata na magnegosyo, hindi lang ka ng eskwela ka ng trabaho. So, maging alipin ka sa sistema actually. Next question, number 4. What is one of the major problems Robinson points out in the education system today? Answer. Letter. We have letter C. Let's see. Correct. Congratulations. Focus on convergent thinking. What's the convergent thinking? One correct answer. So, may mga isa na ang tamang answer. So, wala chance na maka-think outside the box. Next question. According to the talk, which type of thinking is essential for creativity and education? So, this is what's creativity. Yes, Ma'am Blanche. What's our answer? Divergent. Charan. Correct. Ang divergent thinking, daghan of possible answer. So, lagi na, isa lang ang answer, kaning divergent, daghan. What is divergent thinking as described by Sir Ken Robinson? Letter. Wow, we have letter B from this group. Okay, answer correct. The ability to see multiple answers. No, pag naalala question sa classroom, hindi ko rin mo yung mali ang answer sa bata. Kahit kung mo yung point of view, nakasila yung point, right? So, how does Sir Ken Robinson describe the impact of the current education system on children's creativity? And any answer from the group? Let's see, from the back, from the left to the right. Letter A. We have letter A. The correct answer is letter C. It diminishes creativity over time. Okay, fixated lang man tayo sa isa ka formula, isa ka answer. What does Sir Ken Robinson believe schools should focus on to meet the needs of the 21st century? Okay, answer letter B, the social and emotional learning. So later on, we discuss natin on care. Next, according to Robinson, which skills are becoming more important in today's world? Letters. Okay, that's right. 21st century skills of creativity, communication, and collaboration. Last, Sir Ken Robinson argues that the education system should encourage more of which kind of learning? Answer? Yes, Monkey? Collaborative. Correct. Collaborative. We work with others.
Hindi ka, nakakita lang siya. Sige. So, what are the 21st century skills? Wait lang. So, these are the skills na hinahanglan daw sa aktuang learners para makasurvive o mag-succeed sa modern world. Lesson. So, okay, fast-changing global technology driven ang mga aktuang kalibutan, maupod na siya ang kila teachers mag-adapt po. Okay, so kanina sila kung dapat tandaan, ang critical thinking ay kaya siya ang 21st century skills, niya ang framework. Body. Ay, kaya siya. Ano siya ang dapat daw matandaan, pag mag-lesson ka, dapat aning tatlo. Learning and innovation skills na dili ang creativity, communication, collaboration, and critical thinking, creativity, communication, and collaboration. Kaning life skills, maling sa mga PDE, and kaning sa technology. Yay! Yay! Jinx. Wow! Jinx. Branches doon ang 21st century skill. Una, katong 4 C's, communication, creativity, critical thinking, and communication. So, dila na lang, kasi ang mag-answer nyo, sa atong classroom, maghatag ka o problem solving. Tapos, i-allow na ito sila mag-work together, and then i-report sa atubangan na hit na nimo to 4 C's. And then, sa life skills, mga buwan. Sa kasalanan niya tulog sa PBE, PBS. And ang ikatatlo kay digital. Tulungan sila na not everything that we see on social media is true. We have to verify the facts, which is facts or not, or fake news. Ano? Yay! Uy, palakpakin. Sige, ang pula ko, sige, sige. Oh, yun na. Sige, social emotional learning. So, gawin naman tayo, tapos sa ha? Sige, Sir Erwin! Basahin, Sir Erwin. Gusto ko sir. So, Learning ourselves is a process through which children, adolescents, and adults develop essential skills to manage their emotions, achieve personal and academic goals, establish positive relationships, and make responsible decisions. okay, so ang self-love is a process, no? Kumbaga, pinaka-importante po siya no, sa paghubog sa ating kabataan. Hindi lang sa academic, kundi pati ang ilang pagkatao ng emotion, saka pakikipagkapwa-tao. Natin lang, makita niyo ang self na sa pinakatungas. Siyempre, siya ang sentro. Di ba? Self-awareness, self-management, social awareness, relationship skills, and responsible decision making. So, kung ang bata daw, makakaroon na makontrol ang ilang emotion, karoon na sila mga ano pa,
kanang ila sarili good. So, mag-develop na sila. And then, mas kung ma-integrate na ito ang sa leaders and numeracy, mas ano siya, magkasupa siya o mas holistic learning. Holistic na muna. Next, Jenny. Embedded with intentionality in curriculum, instruction, and school planning. So actually, ang SEL, nabuhat na sa tuwa. So, na-jay na yun ang teacher, ang eskwelahan na all na rin dyan ang ilang social-emotional skills o kauban ang academic. No? Pareha sa grade 1. Kapabasa ng story, hindi lang comprehension, sa karoon na mga ano doon, hindi lang comprehension ng mga test, pero mas mabalaan nila dito, halimbawa, naipangutan na dito nga, ano ang damdamin ng tauhan. And then, anak God, mag-test na mo ang kung sa iba. And then, mag-share sila o minahang sariling experience. Magpagawas na dito sila magpagawas na sila sa gibaki. So, sa instruction, Sel, ibuhat na mag-adlaw, parehaan ng bago na magsugod sa itong klase. Di ba? Kumusta ko na nato na sila, kung mga bata, kumusta na mo. Siyempre, ang option sa elementary, ay, di bata, kaya ang natin. Pag-abot sa high school o sa senior, iba na po na approach. Pero ano dyan importante? Kumusta ko dyan nato sila? Parehaan ng emotional shifting. Di ba? Magpakita natin ako mga emoji or mga colors pa nila, kung tanong nila sila, kung saan yung mga ano nila, anong daman nila, anak, good. Ano na mo, anak? Anak na siya. Next. Benepisyo, kasi benepisyo sa ba't ako mag-ingon, ang benepisyo sa SEL, halimbawa, makakano na sila, mas maano magula sila kanang halimbawa ko teacher, kanang na-feel man na nila nga, ay, kanang, ano dahil ko kay, kanang, abinog dahil ko, ginagaan dahil ni og halaga ni teacher, kaya di ba nila, kumusta man yung na sila. So, maging open na sila, lagi na sa mga adolescents, kanang mga teenager na, pag ano man na sila, ma'am dahil okay, dahil sila masyihan o problems, simple yung anak ka na. So, maging ano sila ba nga, okay, dahil yung mga teacher, so mag-open na sila. Good. So, ang benepisyo anak, kung mag-ibig ka anak, ay ano, so, syempre, una, mas mataas ang academic performance. And then, mas mataas ang self-confidence. Hindi na sila maulaw sa magpapala sa mag-ibig sa maulaw. Hindi na sa mahadlong na magkabalik. Kaya, strong build na ilang kuhan ng emotion. Then, mas mabuting relasyon sa iba, mas maayos na mental health at emotional health, at mas mahusay na decision making. So, kumbaga, ang SEL, natuluan ang bata para mas matalino, mas mabuting tao, o mas matatas ang mga bata. Kaya di ba, aware naman ka karoon. Tingalagay ko, ganun iba sila si Ruben Padilla na naigon na weak daw ang kabataan karoon. Di ko man. Weak yun sila, no? Gamay kasama, gamay na sorry, problem, anak, na-stress na yung mag-frustrate dahil sila, anak, oh. So, muna ni SEL, muna itong trabaho, dulag-dulag. Ano na siya, partner, pag-tingin na nga ako nga, ginagdulag, gagulan. Ano? Sorry. Marcel is an essential part of a strong classroom culture. So children need to know that they are seen, known, and valued in school. Papunta ito yung kanina speaker kanina, no? Na dapat pahalagan nato ang mga bata. Kanang i-appeal sila. Kasi mga sure appeal. Mana po? Lord, ay, bulok ka, dira ka, anak. Dili yun. Ano ginagawa sila? Sige, go. One is not learning skills sa SEL. Self-awareness,
Sa mga kopya. Self-awareness. Ano na sila? Sige tinuturuan ng cell ang mga bata na potong pinong ganina na makontrol ilang emosyon, ilang isipan, o ilang kilos. Ano na siya? Then self-management. My example, social awareness. Why is a garbage collector important in our community activity? Bawa, magsulat sila og thank you message, wala na agad. Then self-management, role play. Ano sila? And wala na. Yun. Social awareness. Ikaw, basta? Basahan naman ako. Sa activity, halimbawa, role play. One learner acts upset after losing game, then others adjust from response. And then, what is the better way to react when you feel angry? Relationship skills, activity, team relay game. Your responsible decision making. If someone you meet a message online, what should you do? What? Asa man na natin nung mag-share ka na ang bata na iyang worksheet sino niya? One siya sa self-management. Kaya nga di pa man nila, nga dapat, kita teacher, dapat tutukan siya ng mga bata. Di pa nila kaya manage. So, ayaw na nila manage. Ready na sila magbasa. Ready na sila mag-solve sa math. Daw. Ready na busy. Oo. Kailangan mga bata yung anak. Muna na siya kanina. Ready na ng grade 1. Muna na siya sa free tutor. Muna siya. How can 21st century skills be effectively integrated into literacy and numeracy lessons? Ikaw. Amy. How can 21st century skills be effectively integrated into literacy and numeracy lessons? So kung ano siya ang mga example, paano na ito i-integrate si 21st century skills sa ato ang literacy and numeracy. So nandaan na to ang 4 C's, atong communication, creativity, critical thinking, and collaboration. So sa literacy, pwede na mag-ask, ginahimo na natin ni Olwig, asking higher order thinking skills. Why? Bakit mo nasabi yan? Bakit ganyan ang sagot mo? Or how? Paano mo arrive sa ganyan na answer? And, yes, and sa communication, doon na ang oral reading with expression. Actually, malinaw ang mga bataan nyo pag nakay-ipabasa na story and then labaw na ng quotation. So, dito niya, wow, that is nice. So, dapat kung mabasa nila to, a pretty girl named Erwin J. asked the lady, what is your name? So, dapat pulahin ko na kailangan tono pag mabasa sila ako na quotation. Dahil siya, malinaw ang mga bata. Labaw na pinasuko-suko, masuko-suko po sila, Then, sa collaboration, wala na, mga group activities, mo na siya. And sa creativity naman, mag-rewrite of story. Kaya may story, pabasa mo, tapos they have to rewrite ano ang mga nangyari sa story. So, naku na sila yung sarili interpretation.
At sa numeracy naman, real-life word problem. So sa among mathematics, usually na-achieve na yung word problem. Halimbawa, a teacher care bought 10 box of pencils and then 10 ako bata ang mag-divide. So ano siya, naka-word problem. And sa Okay siya, basta importante, integrate yun na to as cell. Kaya mo naman na siya, akin na sa atong learning competency ang cell. So lang, kaya ka ba na yung cell, di ba? Social, katong challenge sa kagalingan, tumingon nila, di ba kayo na, so, paano siya mata? Hindi kaya mag-control nila ang magaling na emosyon o yung feelings. Sige. Then, ito, balik ka sa, yay, mag-activity na ta. About sila, naman hindi tayo. Sige. Hindi ba yan? Hey! Ang 4 dito sa gawas. Sige. O ay namin igihatag sa inyo ang mga scenario. Basahan ninyo. Sige na. Pagpapatuloy na lang. Okay, role playing 1, peer bullying and exclusion. In a grade 1 classroom, several students have started to tease a classmate. Joey, who comes from a lower income family, is often loved because of his worn out uniform and lack of gadgets during online learning sessions. This unfair treatment has led Joey to become withdrawn, avoid participating in group activities, and perform poorly in class. Okay. As a teacher, may ginagawa ko. Nice job eh. Nakita ko yung teacher. Diba? Go ahead.
Sige, isa na, ready. And isa na ready na group. How about group 2? Please lang, dahil kayo na ay t-shirt, na ay student, o ay classmate. Okay, everybody, let us have your attention, please. Okay, lights, camera. Atay Q&A yung manhang kung sa'yo natulungan sa ilang kuhan. Kung sa'yo natulungan sa ilang senaryo. Okay, lights, camera, action! Okay, good morning, class. Good morning, class. Okay, morning, okay, outside. What's happening to you, okay? What's wrong with you? She wanted those snowman. Let's go down. Okay, okay, by the way, you did not answer me, so politics your mom is from good, right? So, Pauline, oh, what a thing, what's the problem? What's wrong with you? Alvin Alba, Ross Althea, Alvin Alba. What's my name? No way. Oh, come on, I'd say it's Just go out when things at the building. So favorite, Linda Shaka, I am asylum at but this is very impossible. Makauwi ni sa'yo. Ang group 1, kaya sila yung kay family situation sa main students in a grading class have parents working abroad as own families. One student, Atea, is struggling with anxiety as her mother has recently left to work in the Middle East. She feels lonely and expresses sadness during class, leading to the lack of focus on her studies. Oh, wow. Okay, so dito siya nasa daw si Atea. So, ngayon, anong ginawa ni teacher? Pauwi sa'yo. So, ano ito ikaw ang teacher? Okay,
hindi na kayo ang focus. Diba kayo wala na sa focus sa... So, kailangan, magulang-ulang yung anagan. Okay, sa naku ang Sir, nagkalikat siya. Dili gusto mo si Serton, dapat mag-last me. Sabi ka, susunod sa ay good job, Sir Emma. Napipili na maayo ang inyong sinabi. Okay, next. Sige. Kita teacher, madali ka. Kamu sa una. Okay. Sige, pasawag kami. So, in a grade 3 classroom, some students have engaged in online arguments over social media. So, which have escalated to in-person conflicts. So, the arguments began when one student posted a controversial opinion. Do you have a personal experience? Oh, I should have. Kaya lang pangalan. Opinion, a trending issue in the debate became personal. This has led to tension and divisiveness within the class. Okay, si Teacher Anna. Teacher ka. Okay, good morning, class. Okay, okay, this afternoon we're going to discuss. Okay, so before I discuss, okay, you need to copy first, and we will have a short break after the discussion. Okay, copy first. Okay, okay, Rachel, what's happening? Why are you arguing each other? What's the problem? Ma'am, nag-apil-apil siya kay na-post siya mga bag niya, nag-apil siya o sunod sa ang kawatan daw ang bata. Mo ko nalain ko sa iya ka. Okay, do you have proof? Hindi ko wala na kuwapa namin ebidensya. Okay, listen to the okay, class, hindi lahat na nakapost sa social media ay totoo. Okay, advice sa teacher, do not comment kasi that is the cause of case. Pwede tayo magkaroon ng cyberbullying, no? Very easy to comment. First, you comment, know that, to the story. Kung ano ang pinagmulan, kung ano ang totoo na istorya. Okay. Ay, hindi, ma'am. Ganito siya, Maria, you can comment that not focusing on the statement that posed by your classmate. You can advise, you can comment, please do not make any bad words in your Facebook. You can settle that in your and personal, no, pwede you can ask help to your some subject teachers. Okay, thank you. Scenario 3, stress due to current issue. In high achieving grade 3 class, general students feel intense pressure to perform well academically. We have grading and academic grade exams, extracurricular activities. One student, Miguel, experienced frequent ache and complaints of being overwhelmed. This has led to increased irritability and complaints with classmates.
Sige. Okay, ready na daw, ma'am. Okay, ma'am. Ano advice niyo, ma'am? Ay, ano ba yung drama? Ano ba drama? Sige, okay, class. Ano ba ang class? Hindi ka sa. Okay, what's the ito? Ano ba dali? Okay, sige. Come on. Okay, guys. We have, next week is our exam. So you have to study from today, dapat mag-study na mo. Hanggang sa ang date of exam. Okay ba? Klaro? Mom, dapat na kayo kumulong, Mom. Kasi, Ano naman? Oh my God, okay. Okay ba? Okay, class, kalma lang, kalma. Kasi problema. So ano pala ang i-priority mo? Ang study mo o ang extra core? Ang imong ibuhat, mali kay imong ibuhat ang mga kuwan mo, notebook. So tama ka na mali. Mali. Oh, yun. Klaro naman sa inyo. So, ikaw you have to prioritize kung sa ka. Academic ba ka o extra core ka? Extra core, wala na tayo yung points karon. No? So, dapat mag-study, unahon ang academic. Okay, so ano po? Sabi na. Bangko, na-arrange na bangko. Bangko para kay teacher, bangko sa estudyante. Kasi teacher. Tapos, si Ma'am Tess, kay ginamit picture mo, basa kayo sa situation. Kaya hawag ba ito ang basa sa situation? Ano? Para makabalo ang tayo. Okay, role play number 1. Okay, peer bullying and exclusion. Okay, this is your scenario. In the grade 1 classroom, several students have started to tease a classmate, Joey. See, a classmate is Joey, who comes from a lower income family. Ay, hindi ang arte. Joey is often laughed at because of his worn-out uniform and lack of gadgets during online learning sessions. This unfair treatment has led Joey to become withdrawn, avoid participating in group activities, and perform poorly in class. Lights, camera, action, take one, go! Ikaw ninyo. Ready, go. Lights, go. Okay, busy pa si teacher, so nabi ang mga estudyante kayo. Okay. Uy, si Joey, kaya na yung uniform eh. Bugaw. Una ko siya gamit sa itong mga salihan na ito. Alam, kay problema ni wala man ni kapal ni. Wala siya ang reses niya. Wala ka tagaan na ito. Teacher, sige siya pangaway sa kuha, teacher. Kahit grade 1, bigit mo ba? Ay, maligat mata. Maway sa iyong classmate. Nagkitanan para sa sitwasyon. Okay, sa case ni Joey, wala kang kay gamit, wala kay gadget, mag-print na si teacher o class. Kaya mo yung gusto i-circle. Kamu po, ay mga nagaghang baon, hindi mo nagaano si Joey.
Tapos, wala may extra sili na sa inyong balay, pwede ihatag kay Joey. Inis na imo siya ka ng ipagi, ino ang gubot, kay talang dito sa classroom, mag-friends. Thank you. Okay, teacher. Inanaw niyo ang teacher. Sige, teacher. Inanaw ko undang. Okay, grade 1. Very good. Okay, grade 1. Everybody greet the principal. Good morning, Sir John. I thank you so much. Mana ko siya. Salamat kayo sa pag-operate. Okay, thank you so much. Congratulations to our presenter for giving us an interactive presentation and activity. Now may I call on to our MC for this afternoon. Asan na? Where is Ma'am Christine? Ala, sige, ako na lang mag-take over. Try na natin. Okay, so at this juncture, may I call on our English presenter for her presentation about developing critical and creative thinking, Ma'am Gerlin Mayor Rigato and Ma'am Geraldine Aguanta. And just prepare our science presenter and mathematics. We have Ma'am Ana Seno, Ma'am Samira Pamolina, and Sir Ryan Epili. Palakpakan natin ang ating English presenter. Alright, good afternoon everyone. How are you? Actually, we divided the sessions from